Nagpapasalamat ako dahil bigyan mo ako ng araw at oras na ito upang makasama ko ang aking mga mag-aaral. At ilambong nila upang ilambong nila sana matutong ako magkaroon ng mataas na presensya sa aking mga mag-aaral. Gabayan niyo kami at maintindihan namin at matutunan mabuti ang aming tatalakayin namin ngayon. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago muna kayo umupo, magkakaroon muna tayo ng pampasigla. At ang pampasigla na ito ay tinatawag natin sundalo ako. Alam mo ba yun? Ang sundalo ako? Oo. Sige, sabayan nyo kami. Isa, dalawa, tatlo. Sundalo ako, sundalo ni Quezon. Karsones putol, batulis puros bagon. Ang binigyok sayon, ibala sa kanyon. Tarat, ako kita ang tanan. Lingkod kita ang tanan. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro. Gusto niyo bang maglaro? Opo. At sa larong ito ay ang tawag nito, baso ko, kukunin ko. Ito ay magkakaroon sa bawat laro, magkakaroon ng dalawang magkalaro. Maaaring nanggaling dito ang isa sa unang grupo at ang pangalawa ay nanggaling sa iba pangalawang grupo. Sasabihin ko na kailangan ko ng 4 na representante sa bawat grupo. Pero isa-isa lang muna. Isa-isa lang muna bawat grupo. Makinig kayo. Nakikinig ba kayo? Opo. Anong gagawin natin ngayon? Maglalaro. Anong lalaroin natin? Baso ko, kukunin ko. At sabihin ko, ilagay mo ang inyong mga kamay sa mata. Ilong, baba, tenga, tuhod, pitik, pasok. Okay. And, pagsubok lamang yun. Ngayon, ito na. 4, 3, 2, start. Mata, bibig, tenga, chan, paa, tuhod, paa, pasok. Ano na yung pa? Tuhod. Tagalog. Kita ko sa Tagalog. Babalik tayo. Mata. Ilong. Baba, mata. Paa. Tuhod. Chan. Paa. Tuhod. Chan. Mata. Pasok. Okay, hawakan mo muna yan. Nandun muna sa gilid. Ngayon, may isa dito. Iba na naman. Ikaw. Tenga. Olo. Paa. Olo. Tenga. Paa. Olo. Pasok! Teka muna. Hawakan mo muna yung baso. Dito, kailangan ko ng isa, representante at dito naman. Olo. Kita. Paa. Suso. Mata. Chan. Tenga. Kamay. Ulo. Paa. Olo. Baso. Mata. Ilong. Baba. Tenga. Ulo. Paa. Tuhod. Ulo. Tenga. Ulo.
Tenga, paa. Tenga, ulo, paa. Batok! Ano ang napansin niyo sa ating laro? Dapat kayo ay maging mabilis, maliksi at aktibo at makinig. Wala ba kayo nakikita sa mga basong hinakawakan mo? Ano nakikita niyo? Maaari niyo ba ipaksil? Kung anong salita ang mabubuo niyo sa mga letra yan? Anong salita ang nakuha? Maaari pa kayong magbigay ng mga isyong nangyayari sa ating kapaligiran? Pagnanakaw. Iba pa? Yoga. At ngayon, may mga litrato ako ipapakita sa inyo at sabihin niyo kung anong klaseng isyo ito. Isyong palit. Oo, kahirapan. Ito ang mga taong nagmumula sa squatter area. Ano una? Larawan? Kahirapan. Pangalawa? Ano Kombinasyon. ba nakikita nyo? Letra. Ano pa? Ano mga tao nandito? Marami. Nagsisiksikan ang mga estudyante sa isang loob na classroom. Sa isang silid-aralan, nagsisiksikan ang mga estudyante. Ito ang isa sa mga issue natin. Wala tayong sapat na silid-aralan para sa ating mga mag-aaral. Pangatlo, watawat ng Pilipinas. Ano ang mga nasa Pilipinas? Mga Pilipino. At ano pa? Mamamayan. Teritoryo. Sino ang namamahala ng mga teritoryo? O ang pamahalaan. Ang mga gobyerno. Gobyerno sila ng bansang Pilipinas. Pangatlo, pera. Pera. Sa pera na ito, korupsyon. Kinukuha nila ang mga perang hindi dapat para sa kanila. Ang mga pera na iyon ay dapat para sa mga taong bayan. At ngayon, ba kayo sa paligid? Wala. Wala? Wala. Okay, kahit ngayon, samahan niyo akong magmasid sa paligid. Tingnan natin kahit aling sulok ng silid-aralan. May nakikita ba kayo? Ano nakikita niyo? May isang malaking kahon. May isang malaking kahon. Sino gusto tumulong sa akin para dalhin ang malaking kahon sa inyong harapan? Kaya ko itong mag-isa. Oh, napakalakas mo. Oo. Bigyan natin na hindi mabagsak flapsy. Kenneth. Paano yan? Sa dalawa, tatlo, hindi ka mababagsak. Again. Isa, dalawa, tatlo, hindi ka mababagsak. Alam niyo ba kung ano ito? Sa itong kahon na kayamanan. Gusto niyo bang malaman kung ano ang laman ng kahon? Oo! Pera. Sino gusto tumulong sa akin para buksan ang kahon na ito? Okay, Mary. Maaari kang kumuha ng isang bagay na galing sa kahon.
kahulugan ng iba't ibang nilalang. Itlog! Mondo! 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 Hanapin mo yung sa loob. Wala sa loob ang ito, tuba, mono. Ano nakikita nyo? Mondo! Saan tayo nakatira? Pilipinas! Sa Pilipinas. Sa anong mundo kabilang ang Pilipinas? Earth! So ano itong hawak ko? Earth! O? Globo! Granola grass. May idea na ba kayo? Bakit sa akin naman lawa kanina kung ano ang ating paksa ngayong araw na ito? Ano kaya ang paksa natin sa araw na ito? Wala pa kami idea ni teacher. Wala ba kayo? Idea. Gusto niyo bang malaman kung ano ang ating paksa ngayon? Opo! Maaari niyo bang buksan kung ano ang kilala matulog? Ang paksa natin ngayon ay Kontemporaryong isyo! ano ang paksa natin ngayon? Kontemporaryong isyo! Maaari niyo bang basahin kung ano ang kahulugan ng kontemporaryong isyo? Naglalarawan sa mga pangyayari, ganap, opinyon, ideya o paksa tungkol sa mga kasalukuyang panahon. Mula sa mga isyong pangkapaligiran, edukasyon at kalusugan, ang kontemporaryong isyo ay makikita sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. Ang kontemporaryong isyo ay ikaw makikita sa iba't ibang aspekto ng ating pamumuhay, sa edukasyon, sa pagpolitika, sa pangkabuhayan o sa anuman. Ito ang mga nangyayari sa ating kapaligiran na dapat natin hanapan ng solusyon. Gusto niyo bang malaman kung anong palaman ng kahon? Opo! Dear, hanapin mo ako. Kulay ng kalangitan, ang iningiti, bayang sinilangan, ipagkakit. Ano ba yun? Ano ang kulay ng kalangitan? Asol! Ano ang dapat natin ipaglaban? Ang ating mga kalayaan. Ang Ani? iningiti ng kalangitan. Ang ating mga karapatan. At kunin mo kung ano. Anay, Ang kalayaan ng Pilipinas. Dapat natin ipaglaban ang West Philippines. At ngayon, ang isyong kontemporaryo ay may apat. At ako ang magsasaad o magtatalakay sa kontemporaryong isyong pampolitiko. Ano ang nakikita nyo sa pinaksil ko dito sa pinaksil ko dito na nasa sala? West Philippine Sea. May idea ba kayo kung ano ang West Philippine Sea? Opo! Ano ito? Ito ay isang karagatan na pinag-aagawan ng Pilipinas at China. O, ito ay isang karagatan na pinag-agawan ng Pilipinas at China. Gusto niyo ba malaman kung ano ang kahulugan ng isyong pampolitika? Opo. Tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng isyong pampolitika. Maaari niyo ba basahin? Isyong may kaugnayan sa pamahalaan o Kailangan ng aksyon ng pamahalaan o gobyerno. Halimbawa, isyo sa West Philippine Sea. Ang mga usaping may kaugnayan sa pagpapalao ng mga carbon ng China, territorial waters ng Pilipinas ay naging mainit na talakayan, hindi lamang sa pagitan ng mga namumuno sa pamahalaan, kundi maging sa mga mamamayan. Ang isa sa mga isyong pampolitika na ilalahad ko sa inyo ay ang isyong West Philippine Sea. Bakit ba? May idea ba kayo kung bakit gustong aminin ng China ang West Philippine Sea? Ikaw, Mary. Dahil masagana po ito sa mga isda, mga nabubuhay sa karagatan.
tingin? Tama yun? Oo. Gusto makingin ng China ang West Philippine Sea dahil ito ay isang karagatan mayroon kayong mahanap na iba't ibang yaman na nais na doon lamang natin mahanap sa West Philippine Sea. At masalana ito sa gas. Na ang gas ang magsisilbi sa kanila na ang West Philippine Sea daw ang sagot ng bansang Pilipinas sa at langit. Sabi nila na ang West Philippine Sea daw ang sagot sa ating problema sa ating mga problema tungkol sa enerhiya. Dahil naglalabas ito ng mga langis. Ano ang unang issue natin tinatalakay? Issue politika. Dili, contemporary issue. Ito ay isang contemporary issue. Ito ay isang halimbawa ng kontemporaryong issue. Ito ay isyong pampolitika. Bakit nga ba sinasabi natin na nabibilang ito sa isyong pampolitika? Dahil ang mga gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China ay ang nagdedebate kung sino talaga ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Kasi sabi ng China, sila daw ang nagmamayari ng West Philippine Sea na dahil sa 10-dash line. Ang 10-dash line, yun ang markahan ng mga sinaunang Pilipino na mga Han Dynasty. At sa ating mga Pilipinas, ang kita talaga natin na ang West Philippine Sea ay nabibilang sa Pilipinas, sa mapa pala. Sino naman ang gusto makita kung ano ang laman ng kahon? Ana? Hanapin mo ako. Sakit pandaigdigan, kulay patay ng tema at pumapalibot sa mayroong halaga. Ano ang kulay ng tema? Green. Ano ang may halaga sa atin? Extra na magagamit natin sa pagbili ng mga gamit. Pera. Ano ang nakikita nyo? Piso. At may? Coronavirus. Oo. Ito ay isang pera. Ano nakikita nyo sa dalawang ito? Ang piso ay naging virus. Oo. Dahil na-virus ang peso, sa panahon ng pandemya, maraming trabaho ang naapektuhan. At hindi sila makapaghanap ng mga trabaho na dahil sa virus na dinulot ni COVID-19. At ang susunod na issue na ating tatalakayin ay pangkabuhayan. Maraming pangkabuhayan ang naapektuhan ng pandemya. Opo. Naapektuhan ba kayo ng pandemya? Oo. Ano ang mga ginagawa niyo sa panahon ng pandemya? Nag-stay at home. Opo, nag-stay at home tayo para maiwasan ang sakit. Maaari nyo bang basahin kung ano ang kahulugan ng pangkabuhayan? Isyong may kaugnayan sa pagnenegosyo o trabaho. Halimbawa, wala na ba o dulot ng pandemya? Oo. Isa sa mga maraming pamilya o mga trabahante ang nawalan ng trabaho ng dulot sa pandemya. Umabot ng 1,187,207. Ang bilang ng mga nawalan ng trabaho sa Pilipinas kasabay ng COVID-19 pandemic na ayon na sabi ni Dolly 2020. Labis ang bituhan ng ating pangkabuhayan ng dahil sa pandemya. Maraming mga negosyo ang nagsira at marami ang nawalan ng trabaho. Ano ang mga di makakalimutan yung mga senaryo sa pandemya?
Maaari pa kayong magbigay? Quarantine. Quarantine. Ano pa? May ayuda galing sa barangay na Sardinas. Oo, may ayuda na galing sa Hindi pa ang mga karsada. tahimik na ang karsada dahil pinakatigil na ang karsada ng jeep. At dahil sa pagtigil ng karsada ng jeep, maraming mga pamilya na nagtitirakin. Doon lang ang mismo tanging pagkakayan nila. At apektuhan ko ng pandemya. So ano ang dalawang issue na ating tinutukoy? Ang Ang politika at ang kabuhayan. Ano ang issue na maaaring masabi natin na kabilang sa pang-politika? Pwede sa West Philippine Sea. Okay, issue sa West Philippine Sea. So ano namang issue na masasabi natin na bibilang sa pangkabuhayan? Mawala na sa panahon ng pandemya. At gusto nyo pang malaman kung ano ang nasa laman ng kahon? Opo. Maaari pa yung ibigay kay Binibining Annabel para ipagpatuloy niya ang aming talakayan. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Gising po ba kayo? Opo. Mga bata? Magandang hapon po. So ako ipagpapatuloy ang pinalakay ni Binibining Alexandra. Pupunot ako dito ng isang hotel at Fran, maaari mo pagpasahin ang aking nabunod. Dati kayamanan, ngayon ay ginawang tambakan. Dati pinapakalaman ng mga Ano kaya ito? Lupa, maaari? Dating kayamanan, ngayon ay ginawang tambakan. Dating pinahalagahan, ngayon ay naging libingan. Ano kaya ito? Lupa, maaari yung lupa? Mga yamang Mineral. likas. Mga yamang likas. Kati, maaari mo bang hanapin dito ang nagpapakita ng mga yamang likas na ginawa ng libingan o naging tambakan? Ano napansin niyo sa larawang kinuhalikati? May mga May basura. mga basura. May Ang mga mga isda. dumi, ang mga Mga isda na kabawa. Patay na isda. May batay na isda. Ano kaya sa tingin niyo ang dahilan ng ito? Nalason sa basura. Nalason sa basura. Ngayon, at ating malalaman kung anong isyo ang ipinapahiwatig ng nasa larawan. Sa tingin niyo, ano kaya isyo ang ipinapahiwatig ito? Isyo Tumpa, isyong pangkapaligiran. Pakibasa. Isyo may kinalaman sa pagkasira ng kasayaman o pinagkukunan ng pangaraw-araw na pangangailangan. Halimbawa ay fish kill. ayon sa CPR, ang fish kill ay ang pagkamatay ng maraming isda at dulot ng kakulangan sa oxygen level at pagkakaroon ng alasong elemento. So ano sa tingin niyo ang dahilan ng fish kill? Pollution. Dahil sa Basura. mga basura. So sa inyong palagay, paano niyo maiiwasan kung mapipigilan ang paglaganap ng fish kill? Pagtapon ng basura. Ana Marie, pag- Iwasan ang pagtapon ng basura sa dagat. Okay. Kenneth? Bawal ang dynamite fishing. Tama. Magiging responsable ng mga yan. Okay, Mary? Proper safety. Proper segregation. So alam naman natin na ang isyong pangkapaligiran ay issue na mula noon hanggang ngayon. Agree? Opo. Agree. Dahil ito sa kawalan ng disiplina ng mga mamamayan. Maaari pa kayo magbigay ng isa pang isyong pangkapaligiran na makikita niyo sa ating lipunan. Ano po? Pagputol ng mga puno. Pagputo ng mga puno. Tama. Meron pa ba? Fran? Ate ni Daddy? Illegal mining. Illegal mining. Pagsusunog. Ana Marie? Pagsusunog ng Pagsusunog ng plastic. Ngayon, bubunot ulit ako ng isang papel. Nicole, maaari mo pang basahin ito? Hanapin mo ako. Yung akalay gamot ngunit sakit sa pag-iisip lamang ang tulog. Pagkaibang usok ngunit minsan lang ang pagtulong ng gusto.
bakit sa pag-iisip lamang ang gudot. Magkaibang usok, ngunit isa lang ang patutunguhang gusot. Ano kaya ito? Droga. Nerilo, maaari mo bang kunin dito? Ang droga. Bawal na gamot. Ang bawal na gamot. Ano ang mapapansin niyo sa larawan? May mga bagil, Mga kutsilyo at marijuana. Bawal na gamot. powder, marijuana, Ano rin sa tingin niyo ang isyong ipinapahiwatig sa larawan? Paggamit. Bawal na gamot. Bawal na. Anong specific na issue? Illegal. isyong pang Isyong pa? Isang pangipunan. Panlipunan. Tama. Bigyan natin ng isang palakpakan si Mary. same tao. Pakibasa. Isyong direktang mamamana ito sa mga mamamayan. Halimbawa, kontra droga. Sa mabilis na pagulong ng kampanya kontra droga, walang duda na kaya napapago na makinig ito. Ngunit nauugat ang mga isyu kaugnay maraming kanabaran hindi nagpapawal na gamot sa ating lipunan. So tingin niyo, kanino bang administrasyon? Duterte. Very good. Duterte. Si Duterte, alam niyo ba, kilala niyo ba si Presidente Duterte? Opo. Si Presidente Duterte ang ika-12 na presidente ng Pilipinas. Isa sa kanyang layunin ang puksain ang paglaganap ng Droga. sa Pilipinas. Kabilang na doon ang pagpuksa sa mga drug lords at mga drug user. Very good. So ngayon, ano nga ulit yung 5 isyong tinalakay natin ngayon? Pangpolitika, pangkabuhayan, pangkapaligiran, panglipunan. Okay, very good. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba maglaro? Sige, ano lang ako rin. So ano nga ulit yung tinalakay natin ngayon? Mga Mga kontemporaryong isyu, Ano nga ulit yung mga contemporary issue? pangpolitika, pangkapaligiran, pangkapaligiran, at panlipunan. Okay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba maglaro? Opo! Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang group 1 at ito naman ang group 2. Magkakaroon tayo ng palarong tinatawag nating Paint Me a Picture. Alam niyo ba ang Paint Me a Picture? Okay, mabuti naman. Meron akong papel dito at bubulot ako ng paksang. Gagawan niyo ng senaryo. Pagkatapos kong mabilang ng 10 ay hindi na kayo pwedeng gumalaw. Ang may pinakaakmang senaryo ay siyang bibigyan ko na isang punto. Ang may pinakamaraming puntos naman ang siyang panalo sa ating palaro. Naintindihan niyo ba, class? Okay, so dito na ang group 1, ang group 2, at dito naman ang group 1. Para sa ating unang paksa, magbigay kayo ng senaryo patungkol sa isyong pampolitika. Sa isyong pampolitika. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim,
7, 8, 9, 10. Wala nang gagalaw. Binibining Alex, maaari mo ba akong tulungan sa pagbibigay ng tulos? Tingin mo, sino sa kanila ang may pinakaakmang senaryo sa ating paksa? Pang-3. Okay, merong isang puntos ang group. O, bigyan natin ng palakpakan ang group 2. Para sa pangalawang paksa. Magbigay kayo ng isyong patungkol sa isyong panlipunan. Isyong panlipunan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huwag nang gagalaw. Okay, merong isang puntos ang group 1. So, meron ng tag-iisang punto ang group 1 at ang group 2. Ngayon naman, para sa pangatlong paksa. Magbigay ng senaryong patungkol sa isyong pangkabuhayan. Isyong pangkabuhayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala nang gagalaw. Binibining Alex. Okay, meron na 2 punto ang group 2. Para sa ating huling paksa. Isyong pangkapaligiran. Magbigay ng senaryo na patungkol sa isyong pangkapaligiran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala nang gagalaw. Binibining Alex. Sino sa kanila ang may pinaka-akmang sa ating paksa? Okay, meron na 3 punto ang group 2. So, ang group 2 ang panalo sa ating palalabing na. Bigyan naman natin ng palakpakan ang group 2. Ano nga ulit yung paksa natin sa araw na ito? Kontemporaryong isyu. So, magbigay ng mga halimbawa ng mga contemporary issue. Okay, very good. Ngayon naman, gusto ko magbigay kayo ng isang halimbawa ng contemporary magbigay kayo ng isang halimbawa ng isyong pangpolitika na hindi kabilang sa ating halimbawa dito. Corruption. How about pangkapaligiran? Pagpuputol ng kahoy. Oil spill. Mas dito naman para sa pangkabuhayan. Kawalan ng suportan sa kanang Sa mga magsasaka. Dito naman sa isyong palipunan. Teenage pregnancy. Bakit mo masasabi na ang teenage pregnancy ay halimbawa sa ng isyong palipunan? Kasi ang teenage pregnancy ay ang teenage pregnancy ay nasasakop din siya sa panlipunan, which is dahil maraming mga bata ngayon ang walang hindi nakapag-aral at walang sakto at walang tamang o wastong pag-iisip dahil hindi sila nakapag-aral dahil hindi nila alam ang salitang edukasyon. Dahil Tama, okay, Cathy? Gusto ko po na naman niyang sinabi patungkol sa teenage pregnancy dahil din ito sa impluensya ng sosyalidad. Okay. Ang isyong
bilang. Ano ang sagot sa unang bilang? Letrang B. Letrang B, tama. Para sa pangalawang bilang? Letrang B. Letrang B, tama ulit. Mary, para sa pangatlo? Letrang C. Letrang C. Sa pang-apat? Kathy? Letrang A. Letrang A. Sa pang-limang bilang? Fran? Letter B. Very good. So, sino sa inyo dito ang nakakuha ng pinakamataas na marka? Mabuti naman at sa ganun. Ngayon, ay kukuha ka, magkukuha ka. Ay, kukuhanin ko na dito ang inyong para sa... Gawin nila Ngayon ay kukunin ko na dito ang para sa inyong takdang aralin. Pakibasa ng panuto. Pumili ng mga alesyong nabibilang sa hanan. Okay. SPP for isyong pang-politika. SPB for isyong pang-kabuhayan. SPL para sa isyong pang-kabuhayan. At SPK Isyong pangkabuhayan. Pipili kayo dito sa ating hanay at ilalagay nyo dito sa kulong kung saan ito nabibilang. So, pakisulat. Tapos na po. Okay. Ngayon, tumayo ang lahat. So, bago ang lahat, meron muna akong ibibigay hawak sasabihin sa inyo. Walang isyong hindi masusolusyonan kung tayo ay magbabalalihan. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam, mga bata. Paalam, maraming salamat po. Binibining Ranabel at binibining Alexandra. Hanggang sa muli nating